The Bible never says Bible. Okay. So, friends, may nabasa ako na comment dun sa isa sa mga content na dumaan sa feed ko. And basically, yung message na gusto niyang sabihin is that kasi sa loob ng Bible, if babasahin mo siya mula simula hanggang dulo, you will not read that English term Bible, and because of that, kaya hindi dapat na paniwalaan yung Bible as credible, as a credible source for doctrine, as a credible source from of truth. Kasi aminin na natin, maraming irritated, okay? Maraming naiirita kapag ginagamitan mo ng verse, okay? Kasi it contradicts or nakikita yung contradiction ng beliefs or practices nila versus dun sa nakasulat. And so they have all of these arguments just like this, okay? Na, wala yung word na Bible, kaya huwag natin gamitin yung Bible. Ganyan, di ba? Pero, friends, the absence of the word Bible, it does not actually disprove inspired writings, inspired scripture. No, it does not. No? Kung tutusin, yung objection na yan, that objection, the Bible does not say Bible. Yan objection na yan, it actually proves so much. Think about it. There are a lot of important things, okay? Important teachings na hindi naman natin mababasa in one English term, in one English word sa verse. Wala. Kung naguguluhan kayo, bigay tayo ng example. So, for example, yung word na Trinity, okay? Subukan nyo ngayon. Basahin nyo from Genesis to Revelation. Can you find that English term Trinity sa Bible? From Genesis to Revelation, can you find? Wala. Kahit isa, wala kang makita. Pero, ganun pa man, we all agree that the Father, the Son, and the Holy Spirit, as God, is clearly being taught na itinuturo yan in the Bible. Di ba? We all agree. Kahit pa man na wala tayong mababasa na one English term na Trinity. Di ba? Yun yung something funny. Kasi man can be very inconsistent. Di ba? Kung Bible yung pag-uusapan natin, sasabihin nila, sa loob ng Bible, walang mababasa na word na Bible. Yan yung reasoning nila. So, dapat yung reasoning natin pagkadating sa Trinity, dapat ganito din. Alam mo, sa loob ng Bible, wala ding word na English word na Trinity. Kaya hindi dapat itinuturo yan. Dapat ganyan. Pero why is it iba yung treatment dun sa Trinity at sa Bible? Pagdating sa Bible, huwag niyo ituro. Pag sa Trinity, okay lang yan. Oo nga, wala nga mababasa sa Bible, the word Trinity. Pero okay lang, ituro na. Ba't ganyan? Do you see? Yan yung point ko. People can be very inconsistent with their logic, with their reasoning. And kaya nga natin ito pinag-uusapan. No? Para ma-clarify natin. Pero anyway, going back, the real question is not, does the Bible use our modern label? Ano ba? Ano bang nandyan sa loob ng Bible? Does it use yung modern label na ginagamit namin ngayon? Ganyan ba ang dapat nating itanong? No, of course not. Dapat yung itatanong natin, does the Bible teach the truth that we are talking about? Does it? Yes, of course. Does the Bible teach the truth that we are talking about salvation? Yes. The truth about sin? Yes. The truth about how to be saved? Yes. The truth about God and His nature? Yes. And all other things, does it teach those? Does it teach those? Yes. Of course. Yan yung importante. Ang nangyari kasi, people get too hung up. Naging mas focus sila dun sa mga, alam niyo yun? Sa mga, ang liit-liit na bagay, such as, may word ba na Bible dyan? Ang mga maliliit na bagay na ganyan, kumbaga para bang ginagawang, I'm not sure if this is the exact term, but parang namimiloso po na lang ba? Alam mo yun? So, doon na
doon na nabubuhos ang oras, ang effort, doon na, pati emosyon, doon na. Nakalimutan na yung mga mas importanteng bagay. Look at this. Sa 2 Timothy 3:16, 17, and again, bugbog sarado na tong verse na ito. Pero it is that important eh. I've already mentioned this on my previous recording. Sabi diyan, all scriptures is given by inspiration of God and is profitable. Kapag sinabing profitable, meaning useful, very useful. Useful for what? For teaching doctrine, for reproof, for correction, for instruction. You know? Tapos, ang sabi pa dyan, that the man of God may be complete. May be complete and fully equipped for every good work. Kuha ba? Scriptures. Okay, scriptures. Ibig sabihin, as long as we are using scriptures, we can teach doctrine, we can use it to prove, we can use it to correct, we can use it as instruction kung paano dapat mamuhay dito sa mundo. As long as we use scriptures, we can be complete. Ano pang hahanapin mo? Ano pang hahanapin natin dyan? Pansinin niyo to notice what is being said sa verse na yan. Halongkatin natin, let us dig deeper. Ang sabi dyan, that God gave scripture. Not only that scripture is sufficient, meaning enough. Wala ka nang hahanapin pa. God gave the scripture. Ibig sabihin, siya yung source. God yung source. And yung scripture niyan is already sufficient enough. It's not a book that needs a modern title bago siya pwedeng maging valid. No. The fact na it says there that God is the source, that is already reason enough para ma-convince tayo na eto na nga, this is the real thing. Diba? Hindi yung may word ba dyan na Bible? Bago ko yan paniwala? Hindi dapat ganyan. The fact that God is the source, that is reason enough. That is already a very solid reason kung bakit dapat nating paniwalaan yung Bible. Acts 17:11, the Bereans are praised because they did not just accept. Diba? Nung nag-preach si Paul sa kanila, nadinig nila, tuntua sila, super excited sila. Pero hindi lang sila hanggang dun eh. Ano pang bababasa natin? They checked, they searched the scriptures daily. Bakit? For what reason? To see if lahat yung nadinig nila mula kina Paul and Silas are true. Ito yung gusto kong pansinin nyo. Bakit? Nung nag-preach sina Paul at Silas, bakit sa scriptures nila kino-compare? Gets? Kasi they understood na yung scriptures na yon is a very good standard kasi nga ang source nun is si God. Therefore, that makes it credible to be used as standard sa kung anong tama or mali na doktrina. Okay? Kuha niyo to. Paul was preaching orally, an oral message, pero ang ginawa ng mga taga-Berea, kinumpare nila sa written message. Bakit? Kasi yung oral na message, dapat tutugma sa written message. Isa lang yan eh. Bakit iisa? Isa lang yung author. Isa lang yung source. There is no such thing as 50% lang truth, written scriptures, tapos 50% oral. There's no such thing. Isa lang yan. Okay? Hindi siya pinagbiyak. Kuha. Another thing. Nung nakita ni Paul yung mga taga-Berea na, teka, anong ginagawa nila? Kino-compare nila sa scriptures yung pinagsasabi ko? Was Paul insulted? Na-offend ba si Paul sa nakita niyang behavior ng mga taga-Berea? No. In fact, natuwa pa nga siya eh. Why? Kasi yan mismo yung attitude na gusto niya. Yan mismo yung attitude na ini-encourage niya para sa lahat ng mga makakapakinig ng mga tinuturo niya. How do I know? Paano mo nasabi, Brother Jay? Kasi sinabi ni Paul mismo dun sa Galatians 1:8-9. Basahin mo. Sa Galatians 1:8-9, sabi ni Paul, kung may lalapit sa inyo, magpipreach, whether anghel pa yan o kahit kasamahan kong mga apostoles, pero pag ang turo nila, iba dun sa nadinig nyo na, let him be accursed. See?
The fact na sinabi niya, kung yung turo na dala nila is iba na, kapag the fact na sinabi niya yan, it tells us that we need to compare. We need to always test, verify, validate. Christians na yung mga sinusulatan niya sa Galatians 1:8. Take note, yung mga Christians sa Galatia, anong ibig sabihin? It does not mean na porket anghel yang nagpakita sa'yo, automatic, okay na yan. It does not mean na apostol yung nagpipreach sa inyo, automatic, tama na yan. Check nyo pa rin. Yun yung message ni Paul. Compare natin sa nangyayari ngayon. Oh, si Father naman yung nag-preach yan eh. Alangan, magkamali pa yan. Ilang years niya pinag-aralin yan sa seminaryo. Or, oh, si Pastor, ano na yung nag-preach yan eh. Alangan naman magkamali pa yan eh. Ilang years niya pinag-aralan sa Bible School. Doctor of Divinity pa yan. Masters of Theology pa yan. Yung modern na mindset, ganyan. Pero yung mindset na itinuturo ni Paul dati, mali. Kahit pa anghel, kahit pa apostol, yung nagtuturo, check nyo pa din. Yun nga ang nangyari sa Acts 17:11. See? So, the application, my friends, is really very simple. Do not get distracted by word games or shallow objections. Yung mga mabababaw na mga argumentong ganito. Wag niyong ibuhos doon yung effort niyo, yung oras, just masasayang lang, no? Instead, gawin natin yung example ng mga taga-Berea. We go back to scripture and then we test every claim. We test every claim carefully. No? Wag yung nadinig natin, nilulunok naman natin agad. Hindi natin alam, kasama na pala yung tinik doon. Kasi hindi natin chinek. Diba? Remember this, my friends. Hanggat ang isang turo, hanggat yung mga naririnig natin, it is never tested muna, it is never verified, confirmed, and validated versus the scripture, hanggat hindi nangyayari yung counter-checking na yan, it will always remain as just a claim. Ibig sabihin, pag claim, hindi yan napapatunayan. And therefore, doubtful yan. Therefore, delikado yan kapag unsure. Delikado yan sa ating souls. We cannot afford to lose our souls kasi nagiging lenient tayo, nagiging relax tayo. Hindi natin ginagawa yung sabi ni Paul na dapat mag-check. Okay? So, ang iiwan ko sa inyo ngayon, my dear friends, check, always check claims against Scripture. Again, always check claims, always check preaching against Scripture. Kahit itong nadidinig nyo ngayon. Alright? Never trust a preacher blindly, not even me. The Bible is the standard, not me. Search the Scriptures. If I speak true, please obey God. If I don't, please reject me. Remember, John 7:17, Acts 17:11.